Sa lahat ng mga planeta sa kalawakan ay ang Earth na ang pinaka-perpekto para magtaglay ng buhay. Karagatan, kagubatan, temperatura at atmosphere. Walang duda na napakagandang regalo ito sa atin ng lumikha. Pero ang mga siyentipiko ay hindi naniniwala may lumikha nito at nag-iisa lang sa kalawakan. Sinabi nilang sa lawak ng universe ay malaki ang tsansa na hindi lang ang ating planeta ang maaaring magtaglay ng buhay. Sinabi nila na baka nga raw may mas maganda pa sa Earth. Well, agree ako dito. Hindi lang kaming mga tao ang nilikha. Tayong mga tao, kasama ka pala. Hindi lang tayo ang nilikha. May mga anghel din at iba pang mga nilalang ang nakasaad hindi lang sa Biblia, Quran at pati na rin sa iba pang spiritual books. Hindi naman Earth ang tinitirahan ng mga ito. Maaaring nasa pinakadamo o ibang dimensyon na hindi na natin kayang abutin. Sa video ito ay nakapagdala ako ng 5 kaparehas ng Earth. At bakit sinabi ng mga siyentipiko na mas maganda pa raw ang mga ito kumpara sa ating planeta? Saan matatagpuan ang mga ito? At may nabubuhay kaya sa mga planetang ito? Mga planetang mas maganda pa raw sa Earth. Yan ang ating aalamin. Napakarami na nang diskubre ng mga siyentipiko na masasabi natin kaparehas ng Earth at tatalakayin natin ang 5 sa mga ito. Siguradong tapusin ang video dahil nasa dulo ang pinakaikamamangha nyo. Unahin natin ang KOI 5715.01. Ito ay napakalayo, aabutin ng 3,000 light years mula sa Earth. Sa ngayon ay napaka-imposible nitong mapuntahan ng mga tao. Kahit pa mayroon tayong sasakyan na singbilis ng liwanag ay kailangan nating bumiyahe ng 3,000 years para makapunta rito. Ayon sa mga siyentipiko ay present dito ang liquid water at naitag ito bilang super habitable. Hindi lang habitable, talagang may super pa dahil base sa kalkulasyon ay talagang halos kaparehas ito ng Earth. Ang sukat nito ay 10% lang na mas malaki sa ating planeta. Pero ang diferensya nito ay walang masamang epekto sa kanyang klima. Bagkus mas maganda pang araw dahil mas mayaman o mas malago ito sa tinatawag na biodiversity. Meaning, mas malago pa ang buhay dito sa kada area ng lugar. Ang KOI 5715.01 at ang kanyang star ay tinatayang 5.5 billion years na. Mas matanda sa Earth ng 1 bilyong taon dahil nasa 4.5 billion years pa lang ang ating planeta. Dagdag pa ng mga siyentipiko, may tsansang malalago ang mga halaman, paggubatan, at hindi natin sigurado kung anong mga nilalang ang nandito. Hindi natin malalaman ng 100% dahil wala naman tayong direct imaging at hindi natin gayang makapunta dito dahil talagang napakalayo. Pero kung ganito nga kalayo, paano nga ba nadidiskubre ng mga scientist ang mga ganitong planeta? Ang tawag sa paghahanap ng exoplanets ay tinatawag na transit method. Hindi ito tulad ng dati kong naiisip na nakakahanap sila ng planeta gamit ang telescope at sisilip dito at kukuha ng direct image. Hindi pala ganun. Ang transit method ay pag-oobserba sa liwanag ng isang bituin. Indirect imaging ang tawag dito. Kapag dumidilim ito ng bahagya ay nangangahulugang may planetang umiikot dito. Ang sukat ng planetang nadidiskubre ay nakadepende kung gaano katagal dumilim ang araw at gaano kalaki ang pagdilim nito. Mula sa graph na ito ay makukompute nila kung gaano kalaki ang isang planeta at kung gaano ito kalayo sa kanyang star. Kaya naman, alam nila kung may potential ba ang isang planeta sa pagkakaroon ng buhay dahil kalkulado nila kung nasa Goldilocks zone ba ang mga planeta o habitable zone. Nalalaman din nila kung ang mga planetang ito ay mabato, matubig o puro hangin lang gaya ng Jupiter. Sunod naman ang Kepler-69c. Ito ay may layong 2,700 light years. Mas malapit ito ng konti sa nauna, pero mas matanda ito ng 3 billion years dahil tinatayang 7 billion years old na ito. Kung may nabubuhay man dito ay siguradong mas advanced sila dahil sa napakalayo ng age gap nito sa atin. Naitag ito ng mga scientists bilang habitable planet. May tamang temperatura at malaki ang tsansa na may atmosphere din. Maaaring umuulan din dito
4 times itong mas malaki kumpara sa Earth. Mas malakas ng kaunti ang gravity dito. Saad ng mga eksperto na malaki ang tsansang malawak ang mga coastlines dito. Ikatlo ang Kepler 1126b. Ito ay may layang 2,000 light years. 7.5 billion years na itong umiikot sa kanyang star, na yellow dwarf star gaya ng sa atin. Mas malapit siya sa kanyang araw pero wala itong masamang epekto dahil malitan naman ang araw nito. Mas maganda ang ikaapat, ang Speculus 2c. Ito ay 106 light years lang mula sa kinauupuan mo ngayon. Ito rin ay rocky planet gaya ng Earth. 40% na mas malaki ito, pero habitable din. Umiikot ito sa isang red dwarf star. 50% itong mas malapit sa kanyang araw kumpara sa atin. May tsansa pa daw na tidally locked ito sa kanyang araw. Kapag sinabing tidally locked, ay hindi magagawang umikot ng isang planeta sa kanyang axis dahil napipigilan ito ng isa pang celestial body na mas malakas sa kanya, gaya na lang ng buwan at ng Earth. Ang ating buwan ay tidally locked sa Earth. Ang nakikita natin side ng buwan ay iisa lang palagi dahil nakalock ito sa ating planeta. Kung may nabubuhay man sa Speculus 2c, ay siguradong nakatira sila sa pagitan ng gabi at ng araw dahil napaka-perpekto ng ganitong temperatura para sa kanila. Pero parang napakahirap namang mabuhay sa ganito. Parang laging hapon o parang laging buhong liwayway. At ang pinakamaganda sa lahat ay itong panglima natin, ang Kepler 22b. Ito ay may layong 600 light years mula sa Earth. Napatunayang may tubig dito, may karagatan at may ulan. Ito na raw marahil ang maaari nating gawing second home. Parang gaya daw talaga ito ng Earth dahil ang isang taon dito ay 290 days. Mas malapit ito ng kaunti sa kanyang araw, pero hindi ito delikado dahil mahina lang ang araw nito. Ang temperatura dito ay naglalaro lang sa 15 to 22 degrees Celsius o parang December sa atin. May mga karagatan, kabundukan, at mga water streams gaya ng mga ilog na maaaring pagmula ng buhay. Yun nga lang ay 2.5 times na mas malaki ito kumpara sa Earth. Kaya naman nating makasurvive sa ganitong gravity pero dapat muna tayong magpakondisyon. Kailangan mas malakas ang ating katawan kung lilipat tayo dito. Kahit mga bata ay dapat may muscle. Sa ngayon ay patuloy pa ang pag-aaral ng mga siyentipiko tungkol dito. Pero paano nga ba tayo makakapunta rito? Kung singbilis natin ang liwanag ay kailangan natin ng at least 600 years para marating ito. Isang paraan ang nakikita ng mga scientists ay ang pag-hibernate para hindi tumanda ang katawan habang nasa biyahe. Ang NASA ay nagde-develop na ng isang machine na tinatawag na cryosleep chamber, kung saan patutulugin ng mahimbing ang mga astronaut habang sila ay nasa biyahe papuntang Mars o sa mas malayo pang planeta. Layunin itong makatipid sa resources gaya ng pagkain habang nasa biyahe sila. Halimbawa na lang, ang biyahe papuntang Mars ay nagtatagal ng 6 hanggang 7 buwan. Imbes problemahin kung paano kakain ng mga tao ay patutulugin na lang sila at gigisingin pag ando na sa kanilang destinasyon. Ang ganitong teknolohiya ang nakikita ng mga eksperto para mapuntahan ang mga planetang napakalayo na hindi nasakop ng lifespan ng isang tao. Halimbawa, papunta sa Kepler 22b. Ang pagpunta rito ay aabot ng milyon-milyong taon. Pero kung patutulugin ang mga astronaut at ipe-preserve ang katawan nila ay mapapahinto nila ang pagtanda. Pero talagang napaka-risky ng paraang ito dahil hanggang ngayon ay hindi nila sigurado kung kaya pa ba nilang gisingin ang mga astronaut kapag napatulog na nila. Kung ikaw yung astronaut, papayag ka ba na patutulugin ka pero hindi pa sure kung magigising ka ulit? Kung ako yun ay wag na lang.